Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan ng reaksyon, opinion, ang pahayag ni VP Sara sa Melbourne, Australia na kung saan lantaran niyang tinawag si PBBM na he has the hallmark of a scammer, tatak, mambubudol. Okay, i-shout out ko muna mga kaibigan natin na mga taga Sadaan, Midsayap, Cotabato. Request ito ng kaibigan kong pastor. Hello, Pastor Earl Magdalene. So ito, shout out kay Mr. and Mrs. Edgardo Kalunsag, Mr. and Mrs. John Mark Kalunsag, Mr. and Mrs. Jack Kalunsag, Mr. and Mrs. Jimmy Irag, Mr. and Mrs. Efren Kalunsag Sr. and Mr. Jericho de la Cruz. Taga Sadaan, Midsayap, Cotabato. I-shout out ko na rin ang kaibigan ko sa Midsayap, sina Mr. and Mrs. Abbas Rosalyn Kalim. Okay. Salamat sa inyong panonood sa ating mga vlogs. Okay, ito na. Interview sa Melbourne, Australia. Tinawag niya na scammer ang Pangulong Marcos Jr. Gusto ba makakipag-reconcile ng iyong dating ka-unity sa iyo? Yan ba may katotohanan? No, ma'am, I've not received any requests for a sit-down or any meeting with President Marcos. I have no ill feelings with him. Wow. With regard to the political persecution that I am receiving from the administration, because that is part of the life of a politician. Okay, so i-post lang natin nun. Wala siyang hinanakit sa administrasyon sa political persecution. Anong ibig sabihin? Yung impeachment laban sa kanya. Parte ng buhay politika. And I agree. Huwag kang pumasok sa politika kung gawan ka ng mga ganong bagay, magagalit ka, hindi ka magtatagal sa politika. Lalo akong humanga kay VP Sara kasi nase-set aside niya yung talagang open-minded siya. So, kailang may sinabi siya na may problema. Ano yung problema? Ito na, yung sovereign niya, yung performance sa trabaho, yun ang problema. Problems with his performance as president. Yun. And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Yun. Yun ang problema. Yung performance niya sa president, mahina. Sinabi niya na noon, na weak leader siya, hindi siya marunong magdala. And I agree. Yung sincerity, yung gusto niyang tumulong, nandyan. Kailang yung pamamalakad niya mahina kasi ang daming nakikialam, ngayon hindi niya kayang pagsabihan na, no! Nadidiktahan siya. Yun ang problema. So, performance problema. And then, ito na nga yung nangyari kay PRRD. Nadiktahan na naman ng nakapalibot. Kaya yun, nagkaloko-loko tayo. That's the problem with our president. Recently po sinabi din niya na hindi daw siya makikialam sa inyong impeachment. So, alam naman natin pabago-bago siya ng statement. And now, there's this new statement. Ano naman ang maisasabi mo? Ito ba ay panibagong drama na naman? Kasi on and off, iba-iba yung statement ng ating presidente. Well, I am happy that you have observed that Ito mga reporters from Australia. Kung ano yung nakikita natin dito, nakikita rin nila on and off ang Pangulo, paiba-iba ang sinasabi. Tungkol dito sa ICC.
Dami niyang beses sinabi na no jurisdiction, we will not cooperate. Wow, ang gandang pakinggan. Anong nangyari? Kinidnap, inaresto si PRRD Dinalas. So, maniniwala pa ba tayo sa kanya? On and off. Paiba-iba ang salita. At salamat sa mga reporters sa Australia na nakikita nila yung style ng presidente natin dito sa Pilipinas. Behavior of the president, he gives conflicting statements truly the very first day of his administration. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. Oh. Campaign promises, 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, meron na daw. BBM, 20 bigas meron na. Nasaan? Ayun, nasa kadiwa, kailang subsidized by the government. So, ang dami niya ng mga promesa. Gusto ko walang magugutom na Pilipino. Yun ang kanyang legacy daw. Anong walang nagugutom? Sa survey ng SWS, dumarami ang bilang ng nagugutom na Pilipino. Survey ito. Scientific survey ng isang credible survey group, SWS. Dumadami ang bilang ng mga pobreng Pilipino. So, ano yung sinasabi niya? Bagong podcast interview niya. Legacy. Anong legacy? I want to be remembered who made things better for the Filipinos. Anong better for the Filipinos? World Bank nagsasabi na humihina ang ekonomiya ng Pilipinas. Anong sabi ni Auntie Claire? Gumaganda daw ang ekonomiya natin. Kanino tayo maniwala? Kay Auntie Claire o ang World Bank? Humihina ang ekonomiya ng Pilipinas. And, well, Dali ha, nagpatalas-talas. So, ito na, yung budol-budol. budol in English is Sinabi din niya na hindi daw siya makikialam sa inyong impeachment. So, alam naman natin pabago-bago siya ng statement. And now, there's this new statement. Ano naman ang maisasabi mo? Ito ba ay panibagong drama na naman? Kasi on and off, iba-iba yung statement ng ating presidente. Dinobli ko lang ha. Well, I am happy that you have observed that behavior of the president. He gives conflicting statements truly the very first day of his administration. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that is an example of the conflict with regard to our president. And budol in English is scam, no? Yeah. Well, we're not surprised. He has the hallmark of a scammer. Vice President, what is your reaction po with the recent election? Ayan. Hallmark of a scammer. So anyway, ganyan talaga ang buhay. Nasa huli ang pagsisisi. Binutuhan natin. Kala natin, bayan, babangon muli. Baliktad. Bayan, babaon muli. Okay. Salamat mga kaibigan sa inyong pag-subaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Sa ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa tribo, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video nito. So, mao ni ang balay ni Kuya. Ba na kayo. Kawayan lang ang atop. Muna niyang itay atop ni Kuya. Galing ko. Kawayan lang. Kayo ang atop ni Kuya. Kawayan.
Libre ko na niya. Nalugay apat tong tuig ora pa makalisod. Bali mo ang tuig. Ang balay o katop na gyud sila og bago. Di kagit sa Oo, okay. Nag-video. Sa nagtanaw sa video o sa naghatag sa mga onsen. Salamat sa tanan. salamat. Salamat yun. Salamat. Ito among balay nga Ato pa na gyud ang among ato parang kawayan. kawayan nga. Nakuha na gyud ang kawayan nga nagagapok na. Salamat kayo. Oo, sige, salamat po.